Oh, at mukha na naman Biyernes Santo mukha mo. Aga-aga eh. Nakakainis tong si Sky eh. Napakalakas mga sarpikon naman. Kayo talaga. Para kayong aso't pusa na away ng away pero palagi rin naman kayo magkasama. Basta, nakakainis siya. Tumayo si Greg at sumandalito sa hamba ng pinto habang nakatingin sa labas. Tumabi ako sa kanya at nakita kong nakatingin ito kay Sky. Magkatapat lang kasi ang bahay namin at mula doon ay kitang-kita namin na may ginagawa ito sa kusina. Wala ka ba gusto kay Sky? Maganda naman siya. Actually, magandang-maganda. Maputi, makinis ang balat, parang anghel. Isa pa, matalino. Ano pang hanapin mo? Teka nga, sa tono mo parang ikaw ang may gusto kay Sky. Siraulo ka ba? Ang bata-bata niyan. 15 anyos lang yan eh. Sinasabi ko lang sa'yo yung nakikita ko. Dahil kayo ang mas bagay at magkalapit ang edad. Nako, kung siya din lang ang makakatuluyan ko, wag na. Isip bata pa. Makukonsumi lang ako. Ang gusto ko sa babae, yung mahinhin. Daig pa niyang lalaki. Pinatunayan ni Sky ang inis ko sa kanya nang mapalingon ito at bigla akong inambaan ng suntok sabay irap. Natawa naman si Greg at napailing. O kita mo na. Hindi ko liligawan yan. Kayong dalawa talaga. Si mama nga pala, nasaan? Ewan ko, tulog pa yata. Pag uwi ko galing ng night duty, nakalak pa pinto ng kwarto niya eh. Ha? Mag-aalas 9 na. Hindi naman ugali ni mama na tanghaliin ng gising. Kinutok mo na ba siya? Oo, kanina. Walang sumasagot. Mukhang naimbing ng husto si tita. Nagmadali akong umakyat sa ikalawang palapag ng aming bahay. Pagkatapos ay agad kumatok sa kwarto ng mama ko. Mama! Mama! Ma, gising na. Kakain na ho tayo. Kumatok ako ng kumatok. Dinikit ko pa ang tenga sa pinto para pakinggan kung gising na ba ito pero nanatiling tahimik sa loob. Mama! Ma! Natigilan ako at napahinto ako sa pagkatok. Nang mapatingin sa sahig at nakita ko na may nakatapak akong kulay pulang likido. Dugo. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang nabalot ng takot at pag-alala ang puso ko. Mas lalong lumakas ang katok ko sa pinto. Halos sirain ko ang doorknob habang sinisipa at binabalya ang pinto at wala akong tigil sa kakasigaw. Mama! Ma! Buksan mo tong pinto! Buksan mo to! Anong nangyari sa'yo, ma? Greg! Si mama! Nagmadaling umakyat si Greg at gulat ang mukha nito at puno ng pagtataka. Ano nangyari? May dugo sa sahig galing sa loob ng kwarto ni mama. Baka kung anong nangyari kay mama. Tabi dyan! Bumuelo si Greg at sinipa ng malakas ang pinto ng 3 beses bago tuluyan iyong bumukas. Mama! Tita! Bigla kaming natigilan ng tumambad sa amin. Ang kalunos-lunos na itsura ng aming ina. Isang malamig na bangkay na ito habang nakahiga sa sahig at naliligo sa sariling dugo at wakwakang tiyan. Mama! Isang magandang araw sa inyo, Madam Venus. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Jason. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong masugid na tagapakinig ng Aswang Diaries. Mula sa unang kwento ay sinubaybayan ko na ang channel nyo sa bawat kwentong nilalabas nyo. Kaya naisip ko na ipadala ko na rin ang sarili kong karanasan tungkol sa aswang. Ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. 18 anyos lang ako noon. Matapos naming matagpuan ng mama ko sa sariling kwarto niya na wala ng buhay. Sa klase ng pagkakapatay ay kumalat noon ang balita na aswang ang pumatay sa kanya. Ngunit sa kabila ng paghahanap ng mga pulis,
Walang nahuling sospek, tao man o aswang. Dahil doon ay naiwan ako sa pangangalaga ng stepbrother ko na si Greg. Lumipas ang panahon na hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mama ko. Hanggang ang babaeng kinainisan ko noon ay siya palang unang magiging karamay ko sa lahat. Mula nang mawala si mama ay hindi na ako iniwan ni Sky. Ang kababata at kaibigan ko na palagi ko ring kaaway noon. Nang mag-aaral kami sa Maynila ng kolehiyo, doon nabuo ang espesyal na pagtitinginan namin. Hanggang sa naging opisyal ang aming relasyon. Makalipas ang 4 na taon ay nagdesisyon ako na alokin siya ng kasal. Ganun na lang ang saya ko noong tanggapin niya yon. Sa pagbalik namin sa aming probinsya, hindi ko akalain na muling guguluhin ng aswang ang buhay namin. Ngunit sa pagkakataon na yon, ang naging biktima ay si Sky. Ay, nako, Lucio, nariyan na sila. Tita, Kuya Lucio, Nako, tita! Nagmadali kami ni Sky na bumaba ng kotse. Tumakbo ito palapit sa tiyahe na nagsilbing ikalawang magulang ng magkapatid na Sky at Lucio. Saka yumakap ng mahigpit. Gaya ko ay ulila na ang pareho sa magulang ang mga ito. Naunang nawala ang ama at namatay naman sa panganganak kay Sky ang ina nito. Kaya mula noon ay si Tita Marta na ang naging ama at ina sa dalawa. Grabe, namiss kita, Tita Marta. Ako rin, iha. Aba, miss na kita. Ako, tingnan mo ka naman itong si Jason, lalong pumopogi, aba. ganun po talaga kapag in love at malapit na ang kasal, tita. Tingnan mo nga naman Samantalang dati halos magpatakayan kayong dalawa. Ngayon eto kayo at ikakasal na. Naku kuya, malakas pa rin manginis yan. At pikunin pa rin siya. O siya, tama na yan. Pumasok na kayo sa loob para makapagpahinga. Pagod kayo sa mahabang biyahe. Tita, sasaglit lang po ako sa bahay. Magpapakita ako kay Greg. Ayaw nga pala. Sige't kamustahin mo muna yung kapatid mo habang tinatapos ko yung niluluto ko. Teka, sasama na ako, mahal. Mula sa bahay nila Sky ay tumuwid lang kami papunta sa bahay namin. Kakatok pa lang sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Boy! Kumusta ka na, ha? Oh, Jason, kailan ka pa dumating? Ngayon lang. Surprise! Talagang hindi ko na sinabi sa'yo na uuwi kami para masurpresa ka. Hi, Kuya Greg. Sky, ikaw na ba yan? Oo, ako to. Nga pala, pasok kayo. Maupo kayong dalawa. Ba, Sky, lalo kang gumanda. Mukhang naiyan ka ng gusto sa Maynila. Naku kuya, salamat ah. Masaya lang talaga ako tsaka magaling mag-alaga tong kapatid mo eh. Siya nga pala, Greg. May hindi pa pala ako na ibabalita sa'yo. Gusto ko kasi personal kong sabihin sa'yo to eh. Ano yun? Kakasal na kami ni Sky sa 1 buwan at dito gaganapin sa probinsya ang kasal namin. Talaga? Oo kuya. Tsaka kami mismo yung bibili ng isusuot mo kaya bukas pumunta kayo ni Jason dyan sa kabilang bayan para makabili ka ng barong mo. Kayo talaga Ba't di nyo man lang sinabi ng maaga para nakapag-diet ako? Tignan nyo yung taba ko Grabe ka, hindi naman. Okay lang naman yung katawan mo eh. Basta kuya, sumama ka sa akin ha. Sige, sige. Oh, Sky, Jason, kumain na kayo. Sige kuya, doon muna kami sa kabila. Ikaw ba, kumain ka na? Tara kuya, sabay ka na sa amin. Sige na, tatapos ko lang kumain. Galing ako ng duty kaya matutulog na muna ako. Oo sige, doon na muna kami. Kinabukasan ng gabi ay naganap nga ang masayang salo-salo doon sa bahay nila Sky. Imbitado ang mga malalapit na kaibigan namin mula sa high school at elementarya. Para yung nagsilbi na maliit na engagement party.
Napakasaya namin ng gabing iyon na makita ang mga taong naging saksi sa pagbubuo ng pagmamahala namin ni Sky. Hindi rin kami naiwasan tuksohin ng mga ito dahil sa away-bati naming relasyon noon. Tingnan mo nga naman ang panahon, no? Hindi mo masabi nung araw ay kulang na lang isumpa niyo ang isa't isa. Ngayon heto at ikakasal na kayo. Ay, hindi lang yun. Mukhang in love sa isa't isa. Aba, hindi mapaghiwalay. Wala eh. Dinaan kasi ako sa ngiti eh. At saka masigasig siya nung nanliligaw, no? Pakitang gilas kaya yan. Ang sabihin mo, crush mo talaga ako noon pa. Nagsalita ah. Ikaw kaya yun, narinig kita, kausap mo yung kaibigan mo, sabi mo, high school pa lang patay na patay ka na sa akin. Kaya excuse me, no? Totoo yun. Kunwari galit yan sa'yo pero palagi ko nahuhuli na inaabangan kang lumabas. Halos sabay-sabay kaming lumingon nang bigla itong magsalita. Ang alam ko kasi ay hindi ito makakadalo dahil may pasok ito sa trabaho. Oh, kuya. Akala ko may pasok ka. Mamaya pa. Oh, para sa inyo. Wow, may paletsyon. Pinasok nito ang dala nitong lechon at pinatong sa mesa. Ayos ba? Regalo ko sa inyong dalawa. Sa kasal nyo, meron ulit. Salamat, Greg. Ay nako, ikaw talaga. Kahit kailan hindi mo tinawag na kuya si Kuya Greg. Eh, doon ako nasanay eh. Okay lang yun. Kahit naman noon pa bago magpakasal si tatay at tita noon, Greg lang ang tawag sa akin yan. Sige na kuya, kain ka na dyan. Basta guys, maraming salamat sa pagpunta nyo dito. Aasahan namin kayo sa kasal namin ha. Ngumiti kami ni Sky sa isa't isa at hinalikan ko ito sa pisngi. Eh kung ganun magsikain na tayong lahat at mukhang masarap itong lechon. Ayon kay Sky, habang abalang-abala ako sa pag-estima sa ilang bisita namin, ay tinulungan naman siya ni Greg na mag-asikaso ng pagkain. O, kumusta na ang future ng ipag ko? Mukhang paganda ka ng paganda ngayon ha. Samantalang dati, neneng-nenay ka pa. Salamat kuya. Ganun yata pagka magaling mag-alaga eh. Napakaswerte ng kapatid ko na natagpuan niya ang isang babaeng kagaya mo. Si kuya talaga, kumakapangbola naman. Di ako nang bobola, totoo yun. Di ko alam dito kay Jason kung bakit ang tagal bago nagising sa katotohanan eh. Kung ako yan, noon pa kita niligawan. Ay nako, ang importante, kuya, nakahabol pa rin siya. Saka mga bata pa naman kami. Hindi naman din ako nagmamadali. Mahal, tapos ka na ba dyan? Oh, mukhang seryosong pinag-uusapan nyo ah. Hindi naman mal, sinasabi lang ni kuya na ang swerte mo daw sa akin. Hindi swerte ang tawag dun tol. Bless. Pinagpala ako na binigay ng Diyos sa akin si Sky. Halika na dito mahal. Kain na tayo ng lechon. Oh, tita. Tulog na po kayo. Kami na ni Jason yung tatapos ng ligpitin dito. Oo nga po tita. Gabi na masyado, magpahinga na kayo sa taas. O sige kung ganon, Sky, huwag mong kalimutan na ilagay sa rep yung mga natirang pagkain para hindi masira. Opo. Good night po tita. O good night. Bilisan nyo na riyan at nang makapagpahinga kayo. Opo. Nang maiwan kami ni Sky ay binilisan namin ang pagliligpit ng mga kalat. Nang maayos na ang lahat ay saka kami naupo sa sofa. Ay, kapagod, mahal. Saan ka matutulog? Dito, sa sofa. Talaga bang ayaw mo dun sa bahay nyo? Dun sa kwarto mo, mas maayos kaya yung kama dun. Eh kapag kasi dito ka, kung hindi dito sa sofa, dun ka nga lang matutulog sa kwarto ko. Pero sa sahig naman. Pinapalayas mo na ba ako, mahal? Hindi, ito naman. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Gusto ko lang maging komportable ka. Maaalala ko yung nangyari kay mama kapag doon ako natulog sa kabila eh. Saka komportable naman ako dito. Matagal na akong dito natutulog sa sofa.
Kahit mga bata pa lang tayo. Nga pala, bukas pala dalawin natin yung puntod ni mama mo ha. Sige pero may tatapusin lang akong trabaho sa umaga. Nag-email kasi si boss sa akin eh. May pinakiusap na documents na importante. Okay. Kahit anong oras mo gusto umalis, go. Wala naman akong gagawin bukas eh. Ano, halika na? Tulog na tayo? Sandali lang. Tumayo ako at nagpatugtog ng malamyos na musika. Mahina lamang yon para hindi na magising si Kuya Lucio at Tita Marta. Sapat na para marinig naming dalawa. Pagkatapos ay nilahad ko ang kamay sa harap niya. May I have this dance, miss? Napangiti si Sky at pinatong ang kamay sa aking palad. Pagkatapos ay tumayo siya saka kami marahang nagsayaw. Walang ibang tao kundi kami lang. Hindi mawala ang ngiti ni Sky at sinandal niya ang ulo sa dibdib ko. Mahal, sana palaging ganito, no? Yung masaya lang, walang problema. Kung pwede lang na ganun at least, wala na tayong aalalahanin pa. Pero dahil imposible naman yun, pinapangako ko sa'yo na kahit anong mangyari, kahit ano pang pagdaanan natin, hindi ako bibitaw sa'yo. Ipaglalaban kita dahil ikaw ang regalo ng Diyos sa akin. Ako rin, hindi ako bibitaw. Promise? I promise. Habang tila sarili namin ang mundo at nagsasayaw kami sa gitna ng sala, bigla akong napansin na tigilan si Sky at parang naging balisa ito. Mahal, okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman, mahal? Parang may nagmamasid sa atin eh. Tsaka, hindi ko pa naririnig yun. Parang may umaangil eh. Oo nga no. Naririnig ko parang nasa malapit lang. Kinikilabutan ako. Napakunot noo ko nang marinig kong mahinang angil ng kung anong hayop. Agad kaming huminto sa pagsasayaw at tumingin sa bintana. Ngunit wala naman akong natatanaw sa malapit na kung anong hayop. Sandali, dito ka lang. Mahal, huwag ka nang lumabas. Baka mapano ka pa. Basta diyan ka lang. Dumampot ako ng baseball bat na ginagamit ng mga anak ni Kuya Lucio. Saka maingat akong lumabas ng bahay. Lumingon ako sa paligid. Pero wala akong nakita kahit anino ng kung anong hayop. Naglakad ako papunta sa likod. Pero wala rin ako natagpuang kahit sino doon. Hanggang sa... Jason! Bigla akong tumakbo pabalik at naabutan ko na nasa pinto at papasok na sana sa loob ng bahay ang isang nilalang. Lalaki ito pero mukha itong bayawak. Gumagapang sa lupa at mahaba ang buntot. Bago pa ito tuluyang makapasok sa bahay, ay agad akong kumuha ng bato. Hoy! Napalingon sa akin ng malaking taong bayawak pagkatapos ay binato ko ito ng malakas. Dali itong tumakbo palayo at lumusot sa makapal na damuhan. Sinubukan kong habulin ito pero mabilis itong nawala. Nang maaalala ko si Sky ay agad akong bumalik. Nadatnan ko doon si Kuya Lucio at Tita Marta habang umiiyak si Sky sa takot. Mabilis itong tumakbo sa akin at yumakap. May nakita ko aso, kuya. Kuya, para siyang isang malaking bayawak. Diyos ko, akala ko na tahimik na yung bayan natin sa ganyan. Ilang taon na rin mula nung gabi na may umataking aswang dito. Kailangan masabi natin to kay Kapitan. Nakatingin siya sa akin, mahal. Natatakot ako sa itsura niya. Parang kukunin niya ako. Kumalma ka na, mahal. Walang kukuha sa'yo. Ako mismo ang tatawag sa kanya bukas ng umaga. Ang mabuti pa ay magpahinga na kayo, Jason. Samahan mo si Sky sa taas. Ako na ang magsasara dito. Sige kuya, halika na mahal.
Kinabukasan, pumunta kami ng sementeryo ni Sky para dalawin ang puntod ng namayapa kong ina. Nilapag ko sa harap ng puntod ang dala naming bulaklak. Ma, nakauwi na po ako. Kumusta ka na? Siya nga pala, ma. Malapit na ang kasal namin ni Sky. Naaalala mo pa ba? Palagi mo nun sinasabi sa akin na kapag nagdalaga siya, iligawan ko agad dahil siya ang gusto mong maging manugang. Naasar ako sa inyo noon kasi palagi mo kong tinutukso kay Sky. Pero tama ka, ma. Napakabait at maalaga ni Sky. Mula nang mawala ka, hindi na niya ako pinabayaan. Kahit para kaming aso't pusa. Ma, bumalik na naman yung aswang. Hindi ko alam kung yun din yung aswang na pumatay sa'yo. Pero hindi na ako papayag na may makuha ulit siya sa mga mahal ko. Hi tita. Sana nandito kayo para makita niyo kung gaano kagwapo si Jason sa isusuot niyo sa kasal namin. Mahal, sa tingin mo ba, masaya si mama na ikakasal tayo? Oo naman. Wala man siya dito kasama natin. Alam ko na nakikita niya tayo. Ilang sandali pa kaming nagtagal doon sa sementeryo bago kami umalis. Dumaan muna kami sa bayan sa palengke at nag-grocery bago umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan namin kausap ni Kuya Lucio ang kapitan ng barangay namin kasama ang mga pulis. Oh, mabutit narito na kayo. Nagtatanong si Kapitan tungkol sa nangyari kagabi. Sinabi ko sa kanila ang mga detalye ng nangyari kagabi, maging ang itsura ng aswang na nakita namin ni Sky. Ilang taon nang tahimik ang bayan natin mula sa mga aswang na yan. Ang huling biktima ay ang ina ni Jason. Ano naman kaya ang pakay ng aswang na yan? Ang sabi ni Kapitan kanina, ngayon lang daw nagkaroon ng mukha ang aswang. Noon ay puro haka-haka, walang konkretong pagkakakilanlan yan. Kung ang aswang din na yun ang pumatay kay mama, ako mismo ang papatay sa kanya. Kaya mas mabuting mag-ingat tayong lahat, lalo si Sky. Mukhang siya ang pakay eh. Yun nga ho ang inaalala ko. Huwag ka mag-alala, kuya. Ako ang bahala sa kanya. Ang buong akala ko kapag nasa loob na ng bahay ay magiging ligtas na kami sa anumang banta ng kapahamakan. Ngunit nagkamali ako. Hanggang isang gabi, habang natutulog na ang lahat, ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa silid ni Sky. Jason! Tulungan niyo ako! Halos mahulog ako sa sofa ng maalimpungatan at napatakbo paakyat. Pagbukas ko ng pinto ng silid ni Sky, ay nakita ko ang aswang na mukhang bayawak at nakasampa sa bintana. Pagkatapos ay lumingon ito sa akin. Hoy! Bumalik ka dito, demonyo ka! Tumakbo ko palapit sa bintana at sinubukang habulin ng aswang. Pero mabilis itong nakatalon. Nakita akong pumasok na naman ito sa makapal na talahiban. Bababa sana ako para habulin pa ito nang bigla akong hawakan ni Sky. Natigilan ako nang makita ko ang kanyang kalagayan. Umiiyak at nanginginig ang mga kamay sa takot habang nakataas ang laylayan ng pantulog nito. Ang underwear nito ay nasa sahig at may bahid ng dugo ang kobre kama. Mahal! Anong ginawa niya sa'yo? Sky, anong nangyari? Ginasal ako. Ginasal ako. Ay, Panginoon ko! Lintik na yan. Hahanapin kong demonyong yan. Dahil sa sobrang pagkabigla ay hindi ako nakapagsalita, Madam Venus. Napaiyak na lang din ako at niyakap ng mahigpit si Sky. Napuno ng galit ang puso ko. Parang sasabog yun na anumang oras.
Nilapastanganan niya ang babaeng pakakasalan ko. Ang babaeng labis na ginalang, nirespeto at mahal na mahal ko. Ano gagawin ko, Jason? Ginasa ako ng aswang. Ginasa niya ako. Hahanapin ko siya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Nang gabing iyon ay tumakbo kami sa ospital at kinumpirma sa amin ng doktor na naghahasa nga si Sky. Dumating doon ang mga pulis para kunin ang testimonya namin. Lalo si Sky. Ngunit hindi agad ito makapagsalita dahil sa trauma. Kahit na galit ako at gusto kong magwala sa mga sandaling iyon, pilit kong kinalma ang aking sarili. Higit kailanman ngayon, kailangan ni Sky ang suporta ko. Kaya naman ngumiti ako sa kanya para ipakita na wala siyang dapat ikatakot. Mahal, alam kong mahirap para sa'yo na balikan ang mga nangyari. Pero kailangan para matulungan nila tayong mahanap ang aswang na yun. Nandito ako, si Kuya Lucio at si Tita Marta. Hindi ka namin iiwan. Wala kang dapat ikatakot, hindi kita bibitawan. Matagal muna itong nanatiling tahimik hanggang sa tuluyan itong nagsalita. Hindi ko na alam kung anong oras yun. Pero nalimpungatan ako nang maramdaman ko na parang may umupo sa gilid ng kama ko. Dahil antok na antok ako, bagay akong dinilat yung mga mata ko kaya nakita ko lang nung una yung braso at dibdib niya. Akala ko si Jason dahil yung balat niya normal na tao yung nakita ko. Nang umangat yung tingin ko, tsaka may kung ano siya tinakip sa mata ko kaya hindi ko nakita yung itsura niya bilang tao. At tinakpan din yung bibig ko kaya hindi ko nasigaw. Pagkatapos sinira niya yung underwear ko at tuluyan niya ako kinasa. Nagpumiglas ako pero malaki siya Sinubukan ko sumigaw at umiyak ng malakas. Akala ko mamamatay na ako. Dahil habang nilalabas na kanya ko, hindi ako makahinga. Gawa ng unan. Pero naramdaman ko, magaspang yung kamay niya parang may kaliskis yung balat niya. Matapos siya sa kahayupan niya. Tumayo siya. Pag-alis ko na una sa mukha ko, doon ko nakita. Nakita ko na siyang nasa aswang na anyo. At doon ka na nakasigaw. Oo. Sinubukan kong lumaban at ipagtanggol yung sarili ko. Dahil nangako ako sa'yo at sa Diyos na ikaw ang unang lalaking pag-aalayin ko ng sarili ko sa araw ng kasal natin. I'm sorry. Hindi ko na matutupad yun. Wala akong pakialam, mahal. Hindi yun ang dahilan kaya kita papakasalan. Walang magbabago sa akin sa pagmamahal ko sa'yo. Bibigyan natin ng hustisya ang ginawa niya sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapatay. Hindi. Ako ang maghihigante. Ako nilapastangan niya. Kaya ako ang papatay sa kanya. Anak, alam kong galit ka, pero huminahon ka muna. May isa lang akong pakiusap. Sana dito malaman ng mga tao. Ayokong malaman nila yung nangyari sa akin. Ayokong maging katawa-tawa sa mata ng karamihan.
Ano na lang sasabihin nila pag nalaman nilang kinahasa ng aswang yung gaya ko na ikakasal na? Nang hindi ko nakayanan ang pagpigil ko ng galit ay lumabas ako ng kwarto at galit na sinuntok ko ang pader. Mahal, I'm so sorry. Doon ako lumingon at nakita kong nasa likod ko na si Sky. Umiiyak na yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Pinilit kong maging normal ang kilos pagdating kay Sky. Ang mga dating paglalambing at pagbibiro ko sa kanya ay hindi ko inalis. Kaswal ko siyang kinakausap na parang normal na araw. Ngunit sa paglipas ng panahon ay napapansin namin ang naging pagbabago niya. Naging masungit sa Sky. Bugnutin at mainitin ang ulo. Ayaw niyang makipag-usap sa amin at palaging nakakulong sa kwarto. Madalas ay naririnig ko siyang umiiyak lalo sa gabi. Isang hapon, nang bumalik ako mula sa bayan, ay agad ko siyang hinanap. Tita, nasaan po si Sky? Saan pa ba? Ayun at nakakulong sa kwarto niya. Agad ako umakyat at pinuntahan ko siya sa kwarto. Nadatnan ko si Sky na nakatayo na sa may bintana at nakatanaw sa labas. Mahal, nandito na ako. Hindi sumagot si Sky. Kahit ang umiti hindi nito ginawa. Sa halip ay tumingin lang ito sa akin. Saka muling tumanaw sa labas. Lumapit ako sa kanya at niyakap ito sa bewang. Saka hinalikan nito sa pisngi. Ang lalim naman ang iniisip mo, mahal. Ano ba, Jason? Lumayo ka nga. Oh, ba't naman ang sungit mo? Naglalambing lang eh. Ano ba ginagawa mo dito? Teka, bakit ka ba nagagalit? May nagawa ba ako? Tanga ka ba? O nagbubulag-bulagan ka? Ba't hindi ka pa umalis? Diyan lang naman yung bahay niyo sa tapat eh. Bakit mo pa rin sinisiksik yung sarili mo dito? Sky, ano bang kinakagalit mo? Ikaw! Naiinis ako sa'yo dahil ang galing mong magpanggap na walang nangyari. Paano mo nagagawang maglambing sa akin at umarte na parang wala lang sa'yo? Ano bang gusto mo? Magmukmuk ako? Sisihin ka? Ganun ba? Oo! Bakit hindi ka magalit? Bakit hindi ka mandiri sa akin? Pinagsamantalahan ako, Jason. Ginahasa ako ng hindi tao. Kung hindi aswang. Wala akong pakialam, Sky. Hindi dahil nangyari yun, magbabago na ang pagtingin ko sa'yo. Mahal kita, Sky. Hindi dahilan ng pagkababae mo para hindi kita pakasalan. Pero hindi ko kaya. Wala akong mukha maiharap sa'yo. Ang tagal kong iningatan yung sarili ko para sa'yo. Pero nilapastangan lang ako ng kung sino man yun. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun? Bakit? Ano sa tingin mo? Madali lang sa akin na umarte na parang walang nangyari. Pero ang totoo gusto kong pumatay sa sobrang galit. Pero anong magagawa ko? Nangyari nang nangyari. Hindi na natin maibabalik ang mga araw, Sky. Uulitin ko, mahal na mahal kita. At hindi kita pakakasalan dahil sa virginity mo. Maghiwalay na tayo, Jason. Natulala ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Muling umagos ang mga luha sa mata ko. Lalong naging doble ang sakit na iyon nang hubarin niya ang binigay kong engagement ring at nilagay sa kamay ko. Hindi na ako ang tamang babae para sa'yo. Alam mo, Sky, handa akong ipaglaban ka. Tanggap kita at hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo sa kabila ng mga nangyari. Dahil sa mga mata ko, ikaw pa rin ang babaeng minahal ko noon hanggang ngayon. Pero kung ito talaga ang gusto mo, sige, ibibigay ko sa'yo. Nang tumalikod ako at lumabas ng silid, ay narinig ko ang malakas na iyak niya. Kinuha ako ang mga gamit ko at agad na lumipat sa bahay namin. Dahil sa nangyari ay hindi ko kinausap si Sky.
Kahit na nakikita ko na nasa loob ng bahay nila at nakatingin sa akin ay tiniis ko siya. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. Mahal ko pa rin si Sky at desidido pa rin akong pakasalan siya. Pero gusto kong malaman niya ang halaga ko sa buhay niya. Dumating pa nga ako sa punto na pinagselos ko siya. Sadya kong pinapunta ang ibang kaibigan ko nung high school at pumuesto kami sa labas ng bahay para makita kami ni Sky. Ininuman, tawanan, kwentuhan. Habang nangyayari iyon ay katabi ko ang kaibigan kong tomboy. Bihis babae at hanggang balikat ang haba ng buhok at may itsura din ito. Sadyang hindi lang kami talo. Mabuti na lang din at pumayag ito na gamitin ko para pagsilosin si Sky. Pinapakita ako na palagi akong nakaakbay sa kaibigan ko. Nang pauwi na ang mga ito, ay siyang dating naman ni Greg. Oh, saan ka galing? Doon sa kumpare ko. Sino yan? Mga tropa mo? Oo, nakalimutan mo na sila. Sila Jeff, tropa ko nung high school. Oo nga. Di ko nakilala. Sino yung babaeng akbay mo kanina? Tropa ko rin yun. Saka tomboy yan. Si Raulo ka. Tinasadya mong dumisplay dyan para makita ni Sky, no? Oo, Hanggang ngayon, kapag nag-aaway kayo, para pa rin kayo mga bata, nagagantiyan. hindi ako gumagante. Gusto ko lang may ma-realize siya. Pero hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. Mahal ko pa rin siya. Susuyuin ko rin naman siya eh. Nagpapamiss lang. Iba rin talaga ang diskarte mo eh. Natural. Alam ko naman magulo lang ang isip niya dahil sa mga nangyari pero kahit kailan hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Ano ba ang balita? Hindi pa rin ba nahahanap kung sino yung aswang? Hindi pa rin. Huwag kayong magalala, mahanap nyo rin siya. Sige na, maliligo na ako. May pasok pa ako. Matapos namin mag-usap ni Greg ay lumabas ulit ako dahil paalis na rin ang mga kaibigan ko. Habang nagpapaalam ang mga kaibigan ko sa isa't isa, ay nahagip ng mata ko si Sky na nakatingin sa akin. Sadya akong lumapit sa kaibigan kong tomboy at inakbayan ito. Matapos umalis ang mga ito ay pinuntahan ko si Kuya Lucio. O kuya, bakit? Nakausap ko si Kapitan at yung mga pulis. May isang babae din sa kabilang bayan ang nagreklamo ng panggagahasa. Ang suspect yun din aswang. Nagmatch ang description ng babae at pareho ng ginawa kay Sky. At pagkatapos tirakpan din ang mata at bibig bago pinagsamantalahan. At tapos bukod doon, may patay din na natagpuan doon. Lalaki naman ang biktima at wakwakan tiyan. Ang duda ng mga tao, aswang din ang dumali. Sige kuya, salamat sa update. Balitaan mo na lang ulit ako. Kumusta siya? Pasensya ka na sa kapatid ko, Jason. Alam mo namang magulo lang ang isip niya kaya nakapagsalita siya ng ganon. Naiintindihan ko naman kuya. Napalingon kaming lahat nang marinig namin ang yabag ng paa ni Sky na pababa. Nakita ko ang pangungulila sa mga mata niya nang magkatinginan kami. Kahit ako man ay iyon ang mararamdaman pero tiniis ko yun. At kunwari ay binaliwala ko siya. Sige kuya, dito na ako. Gano'n na lang ba kadali yun sa'yo? Ano na naman? Nung isang linggo lang. Nung isang linggo lang tayo nag-break tapos may pinalit ka na. Ganun lang ba kadali sa'yo kalimutan lahat ng pinagsamahan natin? Bakit hindi mo itanong yun sa sarili mo? Bakit sa kabila ng pagbibigay ko sa'yo ng katiyakan na hindi magbabagong nararamdaman ko para sa'yo, ay nakikipaghiwalay ka pa rin sa akin? Ganun na lang ba kadali sa'yo na itapon lahat ng pinagsamahan natin? Hindi mo ako naiintindihan, Jason. Naiintindihan kita, Sky. Intinding-intindi kita. Sadyang ayaw mo lang akong papasukin sa mundo mo at samahan ka sa lungkot mo. Oo, alam ko nasaktan ka. Alam ko, nahihiya ka. Naiintindihan ko rin yun. Pero yung nararamdaman ko ni Kuya Lucio at Tita Marta, iniisip mo ba? Gusto ka namin damayan pero tinutulak mo kami palayo. Hindi nakapagsalita si Sky. At masama ang loob na tinalikuran ko siya
at umuwi sa amin. Lumipas ulit ang mga araw nang hindi pa rin kami nagkakausap ni Sky. Hanggang dumating ang isang pangyayari na naging daan para maayos ang gusot sa pagitan namin. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi galing sa bayan at halos wala na rin ibang tao sa daan maliban sa akin, napahinto ako na may biglang gumalaw sa talahiban. Hindi ko na dapat papansinin iyon at nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa... Anong tunog yun? Kinilabutan ako nang marinig ko ang pamilyar na angil na iyon na parang hayop. Nakiramdam ako habang agad na umikot ang tingin ko sa paligid. Nang makakita ako ng mahabang piraso ng bakal, ay dinampot ko iyon at muling nakiramdam. Maya-maya ay bigla akong napaatras nang lumabas mula sa matataas na talahiban ang pamilyar na nilalang na matagal ko nang hinahanap. Hoy! Mabilis akong sinugod ng aswang pero agad akong napaatras. Nang talunin ako nito ay mabilis akong napaupo sabay hataw ng malakas sa katawan nito ng bakal. Napagulong ako palayo at agad tumayo. Nakabawi ang aswang at muling sumugod sa akin ito. Sa pagkakataon na ito ay napahiga ako sa lupa nang tumalon ito sa akin. Hawak namin sa leeg ang isa't isa. Habang hawak nito ang kamay ko may hawak na bakal. Nagkaroon ako ng pagkakataon na matitigan na malipitan ng mukha nito. May parte sa mukha nitong parang tao pa rin. Pero nanlilisik ang mga mata nito at may mahahaba at matatalim na pangil. Maging ang mga kuko sa kamay. Mukha itong demonyo sa aking paningin pero nang matitigan ko pa ng husto ang mga mata nito, ay doon ko lamang napansin na parang pamilyar ito. Kung sino ka mang demonyo ka, papatayin kita! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Sky! Nang magawa kong makabitaw mula sa hawak nito sa kamay ko, ay agad kong nasaksak ng bakal ang aswang at tumama ito sa braso. Napasigaw din ako nang makalmot ako nito sa dibdib at hagupitin ng malakas ng mahaba nitong buntot. Akma kong kakagatin ng aswang ng ilang sandali pa ay mabilis na umalis ang aswang at muling sumuot sa masukal na talahiban. Habang ako naman ay napadaing dahil sa habdi ng sugat dahil sa kalmot nito. Mabilis na hinabol ng mga pulis ang aswang. At tinlungan naman ako ni Kapitan at ang mga tanod. Nagulat pa ako nang makita si Kuya Lucio na kasama ng mga tao. Jason! Diyos ko! Kuya, yung aswang. Nagkaharap kami ng aswang. Huwag mo na munang alalahanin yon. Ang importante ay magamot ka agad. Tawagin niyo si Lolo Marsing. Bilis! Binuhat ako ng mga tanod. At sa halip na dalhin ako sa ospital, ay dinala ako sa bahay nila Sky. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya nang makita ako. Jason? Kuya, anong nangyari sa kanya? Eto, nagkaharap sila ng aswang at nanlaban siya kaya nakalmot siya nito. Ano? Mahal? Mahal! Agad tumabi sa akin si Sky na umiiyak. Habang napapikit ako sa sakit at hapdi ng sugat sa dibdib ko. Mahal! Sky, dumito ka muna sa tabi para may lugar si Lolo Marsing. Kailangang malapatan ng lunas agad ang sugat ni Jason. Dahil ang mga aswang ay parang mga ahas yan na may kamandag. Nakalmot niya lang naman ako, tita. Mawawala rin ito.
Kahit na, hindi natin alam kung anong dala ng aswang na yon. Kinagat ka man niya o kinalmot, mas mabuti na yung makasigurado tayo. Maya-maya ay dumating na nga si Lolo Marsing na may dalang mga halamang gamot. Nilinis muna ng matanda ang sugat ni Jason. Pagkatapos ay may pinahid itong langis bago tinapalan ng kung ano-anong dinikdik na halaman. Matapos iyon ay tinakpan ng gasa. Lolo, kumusta na po siya? Huwag kang mag-alala, Iha. Malayo sa peligro itong nobyo mo. Mababaw lang ang sugat niya. Mas magiging delikado ang buhay niya kung nakagat siya. Teka, Marsing, ano ho bang klaseng aswang yun? Isang abwak. Isang aswang na kayang magpalit anyo bilang taong bayawak. Kalimitan nagtatago at naguukay sa ilalim ng lupa at nag-aabang ng mabibiktima. Narinig ko na ang nangyari dito. Sa kaso mo, Iha, nagpunla siya sa iyo ng susunod sa kanyang lahi. Anong ibig niyong sabihin? Napaatras si Sky nang hawakan ni Lolo Marsing ang kanyang tiyan. Nagdadalang tao ka. Hindi. Hindi, Father. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi ako pwedeng mabuntis ng aswang na yun. Hindi. Hindi totoo yan. Ay, minahon ka, anak. Uminahon ka. Kuya, hindi ako pwedeng mabuntis, tita. Tulungan niyo ko, tita. Umiwas ako ng tingin kasabay ng pagbuhos ng mga luha ko. Wala nang masasakit pa sa nalaman namin na iyon kumpara sa mga sugat ko. Gusto kong magwala sa galit at muling hanapin ang aswang na iyon. Paano po namin mapapatay ang aswang na yon? Tansong metal gaya ng bala ng baril. Yun ang pinakamabisang magagamit nyo para mapatay ang aswang. At siguraduhin ninyong palibutan nyo ng asin itong bahay nyo at magsabit kayo ng bawang sa mga bintana. Ito ang kamangyan. Kasama ang pinitpit na bawang at sanga ng halaman na makabuhay. Gagawin nyo siyang parang insenso. Bago mag-alas 6 ng gabi ay magpauso kayo sa loob at labas ng bahay para maitaboy ang aswang. Kilala niyo ho ba kung sino ang aswang? Hindi, pero naamoy ko ang masangsang niyang amoy. Nasa paligid niyo lang ang aswang. Nagbabalat kayo at nakikihalubilo na parang ordinaryong tao. Kinabukasan, naalimpungatan ako dahil sa ingay na nagmumula sa kusina. Napadaing ako nang maramdaman ng kirot mula sa sugat ko. Aray! O dahan-dahan lang ha, huwag kang basta babangon. Natigilan ako nang biglang lumapit si Sky. Nawala na ang bigat ng aura sa mukha nito at mas lamang na ang pag-aalala sa akin. May nababasa akong emosyon sa mata niya na hindi ko mapangalanan. Umiwas ako ng tingin. Nasaan sila, Kuya Lucio? Wala, pumasok na si Kuya. Si Tita Marta nagbabantay dun sa restaurant. Huwag ka muna masyadong kumilos. Sabi ni Lolo Marsing, kailangan mo rin magpahinga eh. Babalik na ako doon sa kabilang bahay. Nang tatayo na ako, ay hinawakan ako sa kamay ni Sky. Hindi ka pwedeng kumilos. Ayan mo, ako naman yung mag-alaga sa'yo. Dito ka lang, Jason. Huwag mo ko iwan mag-isa. Hindi naman kita iniwan kahit kailan. Ikaw ang tumalikod sa akin. Sorry, mahal. I'm so sorry sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Yung pagtataboy ko sa'yo. Ang gulo-gulo na yung isip ko. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap lahat ng nangyari. Lalo ngayon na nakumpirma yung sinabi ni Lolo Marsing na buntis ako. Sky, sana pagkatiwalaan mo ako kapag sinabi ko na tanggap ko kung ano man ang nangyari sa'yo. Kaya kitang ipaglaban pero kailangan tulungan mo ako. Hindi pwedeng ako lang.
Dalawa tayong lumaban sa aswang na yun. Eh di na ako. Magbumukmuk ngayon. Lalaban ako. Gaganti ako sa aswang na yun. Pero nakikiusap ako, bumalik ka sa akin. Give me another chance. Dahil hindi ko pala kayang mawala ka. Jesus. Pinilit kong bumangon at niyakap ko siya ng mahigpit. Parang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang buong akala ko ay tuluyan ng mawawala sa akin si Sky. Ang akala ko, mas lalo kang lalayo sa akin pagkatapos mong malaman na buntis ka. Naisip ko na rin yan. Pero ayoko na lokohin yung sarili ko eh. Dahil kahit kailan, ngayon ko mas kailangan ng suporta ng lahat ng mahal ko sa buhay. Lalo ka na. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko, mahal. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi naman ako nawala eh. Nagpamiss lang ako para ma-realize mo ang halaga ko sa buhay mo. Eh, kung ganun, sino yung babaeng laging kakbay mo? Tapos palagi mong pumupunta sa inyo. Naramdaman ko tuloy na parang ang bilis mo akong palitan. Si Joy. Tropa ko lang yun. Tomboy yun. May kinakasama na yun. Ha? Tomboy yun? Oo, hindi kami talo. Ibig sabihin, sinadya mong ipakita sa akin na sweet ka sa kanya para pagselosin ako? Oo, ikaw kasi. Inaaway mo ko eh. Nakakainis ka naman eh. Ang buong akala ko talaga pinagpalit mo na ako eh. Pwede ba naman yun? Ikaw lang naman ang mahal ko. So walang iba? Wala. Ikaw lang. Napangiti ako sa gitna ng pagluha nang kunin ko ang engagement ring sa bulsa ko. At isuot iyon sa kanya. Palagi itong nasa bulsa ko para sakaling magkaayos tayo. Maibabalik ko agad sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong pakasalan. I love you, Jason. I love you too, Sky. So ano, tuloy na ang kasal? Oo, wala nang atrasan. Pero anong gagawin natin sa bata? Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ng likod niyon. Mas maganda na kumonsulta tayo kay Lolo Marsing. Pero kung magdesisyon ko na ituloy yan, irerespeto ko. Tatanggapin ko siya na parang anak ko. Walang kinalaman ng bata sa kasalanan ng kanyang ama. Eh paano kung aswang din to? Saka na natin isipin yan dahil ang mahalaga ang kaligtasan mo. Natin lahat dito. Balik ka na dito, mahal. Dito ka na ulit matulog. Doon ka na sa kwarto ko para maalagaan kita. Okay, kukunin ko lang lahat yung mga gamit ko sa bahay. Sasamahan na kita. Labis akong nakahinga ng maluwag ngayon. Nag-aayos na kami ni Sky. Mas lalo ako nabigyan ng dahilan para patayin ang aswang na iyon. Lumipas ang mga araw, nagsimulang makaranas ng morning sickness si Sky. Dahilan para mas lalo siyang malugmok at tila magalit sa mundo. Hindi niya matanggap ang batang pinagbubuntis niya. At madalas sa gabi ay naririnig ko siyang umiiyak. Maayos na ang relasyon namin. Pero hindi may iwasan na nagiging bugnutin siya. Ang sabi ni Tita Marta ay bukod sa natural lang daw, minsan sa mga babae ang masungit kapag buntis. Dumagdag pa dito ang dahilan na anak ng aswang ang batang dinadala nito. Isang umaga, habang wala ako sa bahay, ay nagsuka na naman daw si Sky. O aminom ka muna ng tubig. Tita, nakabili ka na ba ng gamot na sinasabi ko? Yung pampalaglag? Ay, hindi pa eh. Tita naman eh. Ibili niyo na ako. Anak, maghunos dili ka. Huwag mong idamay ang bata. Demonyo yung ama nito.
At ayoko magluwal ng batang magiging kagaya ng ama niya. Aswang to, tita, hindi to tao. Paano kung hindi? Paano kung normal naman siya? Hindi kahit kailan magiging normal ang anak ng isang aswang. Wala tayong karapatang manghusga. May dahilan ng Diyos kung bakit niya yan hinahayaang mangyari. Anong dahilan niya, tita? Kasi hindi ko maintindihan eh. Nagsisilbi ako sa kanya. Sinuko ko yung buhay ko sa kanya. Pero bakit sa dami ng tao? Sa akin nangyari to? Ano, wala na ako mukhang may harap kay Jason, tita. Iningatan ko yung sarili ko para sa kanya. Pero ninakaw lang na kung sinong yung tangal ko. Mas masakit pa nun. Aswang yung gumahasa sa akin. Alam kong mahirap tanggapin, anak. Pero huwag ganyan. Huwag mong questionin ang Panginoon. May mga nangyayari sa buhay natin na mahirap maintindihan at walang kasagutan. Pero hindi ba't sinabi na magtiwala tayo? Hinayaan niyang mangyari ito dahil alam niyang malakas ka at kaya mo. Malalagpasan mo ito, iha. Ayoko na nito, tita. Hindi ko na kaya. Alam ko, anak. Alam ko. Pero isuko mo sa Diyos ang sitwasyon mo. Kung pakiramdam mo, bibigay ka na dahil walang mahirap sa Kanya. Siya rin ang mag-aalis sa'yo sa kinalalagyan mo. Basta ikaw, lumaban ka para sa inyo ni Jason. Nang gabing iyon, nang makauwi ako ay nadatnan ko si Sky na nasa kwarto at nakatanaw na naman sa labas ng bintana. Napansin ko na bigla nitong pinunasan ng luha. Mahal, okay ka lang? Oo, ayos lang. Kapahangin lang ako. Nakuha ko na pala yung wedding invitations natin. Kumuha ito ng isa at binasa iyon. Napangiti si Sky pero may lungkot sa mga mata nito. Mahal, talaga bang ayos lang sa'yo na ituloy yung kasal na ganito yung lagay ko? Oo naman. Nahiya ako sa'yo eh. Para kasing nagtaksil ako sa'yo. Buntis nga ako pero hindi naman ikaw yung ama. Wala kang kasalanan. Ayokong tumingin sa negatibo, mahal. Sa kabila ng mga nangyari sa atin, gusto ko na tumingin ka sa mga magagandang bagay. Isa na rin ang nalalapit nating kasal. Hindi ka na ba excited? Yumakap si Sky sa akin at sinandal ang ulo sa aking dibdib. Excited naman. Pero hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip eh. Huwag ka masyado mag-isip. Makakasama sa'yo at sa bata. Mahal, okay lang ba talaga sa'yo na hindi ko yung nakauna sa akin? Sa kabila ng pag-iingat natin, ganito yung nangyari. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong okay lang ako at baliwala sa akin. Siyempre, nasasaktan ako at galit pa rin ako hanggang ngayon dahil inagaw ng demonyo na yun ang dapat ay sa akin. Pero nandyan na yan. Nangyari na. Hindi mo din naman kagustuhan yun. Tsaka para sa akin, hindi naman nasusukat ng virginity ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil sa huli, alam ko na sa akin ka pa rin at ako pa rin ang mahal mo. Kanina, kinwestiyon ko ng Diyos kung bakit nangyari to. Tapos, bago ka dumating, na-realize ko na mali yung ginawa ko. Wala akong karapatan na questionin siya. Dahil mas marami pa rin akong dapat ipagpasalamat na buhay ako. Kasama kita. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Nasa'yo na lahat ng dahilan para iwan at talikuran ako. Pero nandito ka pa rin. Ako pa nga tumalikod sa'yo eh.
Sorry sa lahat. Nung hiningi kita sa Diyos, sabi ko lahat sa'yo tatanggapin ko. Ang kagandahan mo, ang kasungitan mo, ang minsang tantrums mo, pati na rin ang madalas na pagpapakyut mo sa akin. I'm so blessed to have you, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Palalakihin natin ang bata na may takot sa Diyos. Aakuin ko na parang anak ko siya. Anak man siya ng aswang pero mas makapangyarihan ang Panginoon natin. Hindi mangyayari ang kinakatakutan mo. Oh Jason, parang hindi ko yata masyadong nakikita si Greg ngayon ah. Dati palaging narito yon. Oo nga ho, busy yata sa trabaho eh. Trabaho? Ano bang trabaho niya ngayon? Doon pa rin ho, sa dati. Saan dati? Doon ho sa may commercial building sa kabilang bayan. Hindi ho ba security guard siya doon? Teka, hindi ba niya nasabi sa'yo? Ang alin ho? Matagal nang wala roon si Greg. Isang taon na siyang wala doon at tinanggal na ng management. Dahil may nakaaway at muntik niyang mapatay yung isang empleyado. Muntik pa ngang magkademandaan eh. Tapos bigla na lang umatras yung nagdemanda. Talaga ho? Akala ko naman alam mo. At ang akala ko ay mabago na siyang trabaho. Hindi po. Wala pong nababanggit sa akin si Greg. Basta ang sinasabi niya tuwing umaalis siya sa gabi, papasok daw siya. Kung hindi siya doon pumapasok, saan siya pumupunta tuwing gabi na umaalis siya? Baka naman may iba na siyang trabaho. Itatanong ko na lang po mamaya. Kamusta na ba yung sugat mo? Pagaling na po. Ilang araw na rin naman mula nung makasagupa ko yung aswang. Ready to fight na ulit. Ikaw Jason at mag-iingat ka lalo na't malapit na ang kasal niyo ni Sky. Huwag kang mag-alala kuya. Kaya ko ho ang sarili ko saka pumunta ako kay Lolo Marsing kahapon. Binigyan niya ako ng buntot pagi. Mabisa din daw panlaban to sa aswang. Siya nga pala, hindi ba nabanggit ni Kamarsing na tansong metal ang isa sa mabisang pangontra sa aswang? Nakita ko ito mula sa gamit ng tatay nitong si Lucio at Sky. Oo nga pala no, may tinatagong baril si tatay. Alam mo naman na dating sundalo yon. O ito pa, shotgun niya. Ama, nandito pa yung mga bala. Ayos. Para na tayong susugod sa giyera. May lisensya pa tong mga to. Saan nyo nahanap, tita? Doon sa bodega sa likod. Maya-maya ay napalingon ako sa labas nang makita ko na lumabas ng bahay si Greg. Dali akong sumilip sa pinto at tinawag ito. Greg! Uy! Liga dito. Palapit na ito pero napansin ko na bigla siyang natigilan. Habang gumagala sa paligid ng mga mata nito. Sandali lang, mamaya na. May gagawin pa pala ako sa loob. Oh, may tatanong lang ako, huy. Pero hindi na ako pinakinggan nito at nagmadaling pumasok na ng bahay. Nagtataka na lumabas ako at tiningnan ng bahay nila Sky mula doon. Wala namang kakaiba doon maliban sa mga nakasabit na bawang sa mga bintana at nakakalat na asin para pangontra. Anong nangyari dun? Nang hapon na iyon, ay saglit akong umuwi sa bahay para kunin ang ibang wedding invitations na naiwan ko sa kwarto ni Mama. Nang maya-maya ay biglang sumilip si Greg. Oh, buti nandiyan ka na. Pasensya ka na kanina ha. Naalala ko kasi may kausap ako sa phone. Importante yung tawag na yun eh. Ano ba yung sasabihin mo dapat? Wala naman. Napapansin kasi namin na hindi ka na masyadong pumupunta dun sa kabila. Busy lang sa trabaho. Speaking of trabaho, sinabi nila Kuya Lucio na wala ka na pala dun sa dating pinapasukan mo. Akala ko dun ka pa rin. Natanggal ka daw dun ah. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ayoko lang naintindihin mo pa ako. Nakahanap naman na ako ng ibang mapapasukan eh. Maliit nga lang na kumpanya pero ayos na rin. Ay, sa susunod huwag kang mahihiya. Magkapatid tayo. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo din?
Salamat, Jason ha. Kumusta pala doon sa kabila? Si Sky, kumusta na? Ngayon, nalaman namin na buntis siya. Ang ama ay yung aswang na gumahasa sa kanya. Ano? Sigurado ka? Oo, kaya lalo siyang na-depress. Paano yan? Di talagang hindi na matutuloy ang kasal nyo. Hindi ko pa pala nababalita sa'yo. Okay na kami, Greg. Nag-aayos na kami ni Sky. Humingi siya ng sorry sa pagtataboy niya sa akin. Mahal na mahal ko siya, tanggap ko kung ano man ang kalagayan niya ngayon. Handa akong maging ama ng anak niya. Sira ulo ka ba? Anak ng iba, akuin mo. Tapos aswang pa. Wala akong pakialam, kahit ano pa ang ama ng batang yun. Hindi ko alam kung tanga ka o sadyang martir. Nagtiis ka ng walang nangyayari sa inyo. Ni hindi mo mahalikan sa labi. Tapos mauunahan ka ng iba at aswang pa. Nako, nabuntis na. Tapos makakasalan mo pa rin. Ano yun? Sasaluin mo yung tira-tira ng aswang? Kanya ka baka desperado? Nagpantig ang tenga ko sa narinig ko. Bigla akong binitawan ng paper bag at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Tangtado! Ba't mo ginawa yun? Hindi tira-tira si Sky! At mas lalong hindi niya kagustuhan ang nangyari sa kanya. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga ang magsasalita ng ganyan sa kanya? Anong klase ka? Ang iniisip ko lang ay kung ano makakabuti para sa'yo. Mas alam ko ang makakabuti para sa akin, kaya huwag kang makikialam sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng taong mababa ang tingin sa babaeng mapapangasawa ko. Itong tatandaan mo, huwag na huwag kang pupunta sa kasal ko. Dali-dali kong kinuha ang paper bag at umalis ng bahay. Pagdating ko sa kabilang bahay ay hindi ako nagpahalata kay Sky kaya agad akong ngumiti. Nakuha mo na, mahal? Oo, nandito na. Bukas na bukas ipapadala ko to. Nakita mo yung dala kong mga prutas? Oo, ang sarap nga lalo na yung ubas. Kain ka lang ng kain ha. Sabihin mo lang kung may gusto ka pang kainin. Nang araw na iyon, pagsapit ng hapon ay dumaing si Sky ng labis na pangangalay ng balakang at pananakit ng puson. Kaya nakahiga lang ito buong maghapon habang binabantayan ko at hinihimas ito sa likod. Nagkataon naman din na wala doon sa bahay si Kuya Lucio at Tita Marta. May pinuntahan itong mga kamag-anak ni Sky at binigay ang mga imbitasyon na dapat sana ay kami ang gagawa. Pero dahil masama ang pakiramdam ni Sky, ay nagpresenta si Tita Marta na sila na lang ang lalakad. Pauwi na ba sila, tita? Oo, nag-text na sila sa akin. Kamusta pakiramdam mo? Ito, sakit pa nga rin ng balakang ko eh. Parang alam mo yun, parang mahahati yung katawan ko. Huwag ka masyadong kumilos at maiga ka lang dyan. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Mahal, hindi kaya mag-imana ng galak ko. Baka mamaya aswang na rin ako. Ikaw talaga. Masama na nga pakiramdam mo, nakukuha mo pang magsalita ng ganyan. Joke lang. Ang sabi ni Lolo Marising, magiging aswang lang daw ako kapag nakagat din ako nun. O kaya yung may sinasalin na bato yata yun. Hindi ka magiging aswang. Malayong mangyari yon. Mahal, ang mabuti pa, kumain na muna tayo ng hapunan. Ano bang gusto mong kainin? May pork steak ba dyan? Yun na lang. Tapos gusto ko ng mainit na sabaw, yung mushroom soup. Oo, sige. Ibibili kita sandali doon sa kanto tapos iluluto ko na agad. Sige, balik ka agad ah. Oo, dyan ka lang. Huwag ka nang tatayo. Huwag kang magbubukas ng bintana at pinto. Huwag kang mag-alala, safe na ako. Napapaligiran na tong bahay ng pangontra sa aswang. Umalis nga ako agad ng sandaling iyon at iniwan mag-isa si Sky sa bahay. Panatag naman din ako dahil nga sa mga asin, insenso at mga bawang na nakapaligid sa bahay. Ayon kay Sky, napilitan siyang tumayo ng kama at bumaba sa sala nang marinig niya si Greg mula sa labas at paulit-ulit siyang tinatawag.
Sky! Sky! Binuksan ni Sky ang pinto at nakitang nakatayo sa di kalayuan si Greg. Oh, Kuya Greg. Ang ginagawa mo dyan? Nagpapaulan ka. Basang-basa ka na. Masok ka dito sa loob. Hindi pwede. Pwede ba kitang kausapin? Kahit dito na lang sa labas. Bakit? May problema ba? Nagtalo kasi kami ni Jason kanina. Sige kuya, sandali kukuha ako ng payong. Kumuha ng payong si Sky at lumabas ng bahay. Saka pinayungan pa daw nito si Greg. Anong problema kuya? Huwag ka magpapakasal kay Jason. Nagulat si Sky sa sinabing iyon ni Greg. Hinawakan pa daw siya nito sa magkabilang braso. Ano? Bakit hindi? Basta hindi ka dapat magpakasal sa kanya. Ako, nakanda ako magpakasal sa'yo at maging ama ng anak mo. Kuya Greg, ano pa sinasabi mo? Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Makinig ka sa akin, Sky. Basta ako dapat ang pakasalan mo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Nababaliw ka na Kuya Greg, hindi ako magpapakasal. Kahit kanino kung hindi kay Jason lang. Matagal na kitang gusto, Sky. Bata ka palang binabantayan na kita. Naghihintay lang ako na magdalaga ka at sumapit sa wastong edad. Pagkatapos ang plano ko ay ligawan ka. Pero inagaw ka ni Jason sa akin. Nabalitaan ko na lang na nililigawan ka niya hanggang sasagutin mo siya. Pasensya ka na Kuya, pero hindi higit sa pagiging nakakatandang kapatid ng tingin ko sa'yo. Hindi mo naiintindihan. Ako lang ang kailangan mong pakasalan. Nang dumiin ang paghawak ni Greg sa kanya, doon lang daw may napagtanto si Sky. Ang pakiramdam ng balat nito na parang magaspang at may kaliskis. Maging ang diin ng pagkakahawak nito sa kanya. Pamilyar lahat iyon kay Sky. Hinding-hindi daw niya makakalimutan ang pakiramdam na iyon dahil ganun ang nararamdaman niya mula sa aswang na gumahasa sa kanya. Biglang pumigla si Sky at tumakbong palayo kay Greg. Ikaw yung gumahasa sa akin? Ikaw yung aswang! Malapit na ako sa bahay nang makita ko na nasa labas si Sky at kausap si Greg. Agad akong tumakbo palapit dahil sa pag-aalala sa kalagayan nito. Ngunit bigla akong napahinto sa narinig kong binulalas ni Sky. Ikaw ang gumaasa sa akin. Ikaw ang aswang, hayop ka, napakahayop mo! Daig ko pa ang tinamaan ng kidlat sa aking narinig. Kasing lakas ng kulog ang katotohanan na sumabog sa aking harapan. Kasing talim ng kidlat ang sakit at galit na nararamdaman dahil sa pagtatraidor ng taong tinuring kong pamilya at kaibigan. Bigla ay naalala ko ang sinabi ni Lolo Marsing. Tama siya. Nasa malapit lang nga ang aswang. Dahil ito ang mismong sarili kong kapatid. Binitawan ko ang hawak ko sa galit na sinugod si Greg at sinuntok ito ng malakas. Jason! Hayop ka! Demonyo ka! Pati ang babaeng mahal ko, binaboy mo! Huwag kang makialam dito, Jason. Anak ko ang dinadala ni Sky. Kaya ako ang may karapatan na magpakasal sa kanya. Hindi ko ibibigay sa'yo si Sky, demonyo ka! Ayokong saktan ka. Kaya huwag mo akong hamunin. Hindi ako natatakot sa'yo. Tama na, Jason, baka masaktan ka lang! Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala dito. Kunin mo ang binigay ni Lolo Marsing sa akin. Ayoko, hindi kita iiwan dito. Kaya ko ang sarili ko. Magtiwala ka. Nagmadaling pumasok si Sky. Nang lumingon ako kay Greg ay nagpalit ito ng anyo at naging bayawak. Agad niya akong hinataw ng malakas gamit ang mahaba nitong buntot. Kaya halos humagis ako nang tumama ang katawan ko sa puno.
Kahit masakit ang katawan, ay pilit kong bumangon agad at tumakbo papunta sa gilid ng bahay. Kinuha ko ang bakal na ginamit ko nung una kaming magkaharap. Nang sumugod sa akin ang aswang ay agad ko siyang sinalubong at hinataw ng malakas gamit ang bakal na iyon. Pagkatapos ay mabilis kong sinundan ng pagsaksak sa dibdib nito. Ayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Sky! Papatayin kitang ayop ka! Agad itong nakaganti at hinawakan ako sa lieg at binalibag ako sa lupa. Hinawakan ko naman siya sa mukha habang dinidiina ng bakal na nakasaksak sa dibdib nito. Kulang pa yan sa lahat ng atraso ng nanay mo sa akin. Gusto mong malaman ng totoo? Ako ang pumatay sa nanay mo. Ako ang pumatay sa sarili kong ama. Dahil sa kanila ay namatay ang nanay ko. Bata pa lang ako ay nakatira kami sa kabilang bayan. Nakita ko kung paano pinatay ng taong bayan ang nanay ko dahil sa nalaman nila na isa siyang aswang. Alam mo kung sino ang nagsumbong sa mga taong yon? Walang iba kundi ang nanay mo at tatay ko. Kabit ang nanay mo ng tatay ko. Sinira ng nanay mo ang pamilya namin, kaya pinangako ko sa sarili ko na magbabayad siya at hanggang sa mga anak niya ay maniningil ako. Kung ano man ang kasalanan ng nanay ko, labas ako doon! Hindi mo na dapat dinamay pa si Sky! Matagal ko na rin siyang gusto, Jason. Pero gaya ka rin ng nanay mo. Mga agaw! Kaya ba ginahasa mo siya? Demonyo ka! Oo, dahil yun lang ang paraan para makuha ko siya. Hindi mo ako makukuha. Naiintindihan mo? Halos sabay kaming napalingon ni Greg at nakita ko na hawak na ni Sky ang shotgun ng tatay nito. Bumaba ang tingin ko sa hita niya nang makita ko na may umaagos na dugo doon. Sky! Bitiwan mo si Jason at wag mo siya sasaktan! Sumunod si Greg at dahang-dahang lumayo sa akin. Umakyat ito sa puno at parang tuko na kumahapit sa katawan yon. Hindi mo ko kayang saktan, Sky. Kilala kita. Mabait ka at hindi mo kayang manakit ng kapwa mo. Kapag sumama ka sa akin, mabubuhay ka ng napakatagal. Ako, ikaw, at ang magiging anak natin. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan na hindi kayang ibigay sa iyo ni Jason. Tama ka. Hindi ko nga kayang manakit ng kapwa ko. Pero nakalimutan mong hindi ka namin kauri. Hindi ka tao. Sa impyerno ka galing. Kaya kaya kitang patayin. At anak ko lang to. Sa amin ni Jason. At hindi siya magiging aswang na gaya mo. Nang biglang tumalon si Greg papunta kay Sky, ay bigla nitong kinasang baril. Bigla akong napatungo sa lupa matapos baril ni Sky ng 3 beses si Greg gamit ang shotgun. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak sa lupa ang aswang. Mabilis akong tumayo at tumakbo palapit kay Sky. Eksakto naman na nawalan nito ng balanse at bumagsak. Mabuti na lang at agad ko itong nasalo. Sky, umaagos ang dugo sa'yo. Yung baby ko. Jason. Jason, yung baby ko. Kung kailan tanggap na ni Sky ang kanyang anak, sa kasamaang palad ay nawala naman ito. Matapos mapatay ang aswang ay agad kong dinala sa ospital si Sky. Nagulat daw si Kuya Lucio at Tita Marta nang madatna ng mga ito na wala ng buhay ang aswang. Sa tulong ng mga kapitbahay na naging saksi pala sa nangyaring gulo, tinawag ng mga ito ang mga pulis at sila na ang nagsalaysay sa nangyari. Samantala, nakunan si Sky ng gabing iyon. Ayon sa doktor, ay mahina ang kapit ng bata. Nakadagdag pa ang epekto ng matinding stress dahil sa trauma nito bunga ng panggagahasa ng aswang. Hindi rin naman nagtagal ay nakalabas na rin siya sa ospital.
Okay ka lang? Oo, okay lang. Hindi ka na malungkot? Medyo. Pero magiging okay din ako. Mabuti na rin siguro na ganun yung nangyari. Oo, tanggap ko na siya. At nakitunan ko ng mahalin yung baby ko. Pero okay na rin siguro na hindi siya nabuhay dahil alam na ng lahat na nabuntis ako ng aso. Ayoko mag-isna ng bata ay malupit na mundo. Pero hanggang ngayon, mahal, naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari lahat ng to eh. May mga bagay na hindi na natin kayang bigyan ng kasagutan. At tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ang mahalaga, hindi niya tayo pinabayaan. Ikaw, okay ka lang ba? Katapos ng mga nalaman mo tungkol sa pagkamatay ng mama mo at yung katotohanan na si Greg pala yung aswang na pumatay sa kanya. Ang totoo, nakahinga ako ng maluwag kasi nabigyan ng hustisyang pagkamatay ni Mama. Maraming salamat sa'yo. Kung hindi ka naging matapang ng gabing yun, hindi mapapatay ang aswang na yun. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Gaganti ako. Ako ang magbibigay ng hustisya sa sarili ko. Nakakatakot ka pala magalit, mahal. Baka mamaya, ma-shotgun ako. Kaya ikaw, huwag kang lolokol-lokol dyan ha. Ayun na nga ang kasabihan. Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Sa dami na nangyari sa aming dalawa ni Sky, ay nauwi pa rin sa kasalang lahat. Ang akala ko noon ay matapang na ako dahil ako ang lalaki. Pero labis akong pinahanga ni Sky sa tapang nito. Nalugmok man siya pero natuto siyang bumangon at ipagtanggol ang sarili laban sa umabuso sa kanya. Hindi siya nagpadala sa labis na kalungkutan. Nabuntis man siya at nawala ang bata. Buong puso niyang tinanggap ang lahat. Sa kabila ng matinding problema, mas nanaig ang matinding pananalig niya sa Panginoon. Sa ngayon ay kasal na kami at may 2 anak. Sa Maynila na nga kami nanirahan at tahimik na namumuhay. At ang nangyaring iyon kay Sky ay isang lihim na hindi kailanman namin makakalimutan. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Nagmamahal, Jason.